Sa mabuting balita ngayon, ipinapaalala ni Jesus ang tungkol sa pagiging tapat na katiwala. Nagkwento siya tungkol sa isang mahal na tao na umalis patungo sa malayong lupain upang hiranging hari. Bago siya umalis, nagbigay siya ng tig-iisang salaping ginto sa bawat lingkod at inutusan silang ipangalakal iyon hanggang sa pagbabalik niya. Sa talinghagang ito, malinaw na ang mahal na tao ay si Jesus at ang mga lingkod ay tayo, ang kanyang mga alagad. Binigyan niya tayo ng mga kaloob, kakayahan, pagkakataon at pananagutan. Ang tanong ay, paano natin ginagamit ang mga ito habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik? Makikita natin na dalawang lingkod ang naging masikap. Ang isa'y nagparami ng 10, ang isa naman ay 5. Puring-puri sila ng kanilang Panginoon at binigyan pa ng mas malaking pananagutan. Sa mata ni Jesus, ang katapatan ay hindi nakikita sa dami, kundi sa pusong handang maglingkod. Ngunit may isang lingkod na nagkubli ng salaping ginto. Hindi niya ito ginamit, hindi niya ito pinagyaman. At nang bumalik ang kanyang Panginoon, ibinalik niya ito na parang walang nangyari. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang hindi paggamit ng kaloob ng Diyos ay pagkawala din nito. Ang biyaya na hindi ibinabahagi ay unti-unting nalalanta. At nang tanungin siya ng kanyang Panginoon, ang sagot niya ay natakot siya dahil napakahigpit ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi ganito ang Diyos. Hindi siya nagbibigay upang takutin tayo, kundi upang palaguin ang kanyang kaharian sa pamamagitan natin. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay, lakas, oras, talino at pananampalataya. Ang tanong ay, may ginagawa ba tayo para sa Kanya? Ang Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa paghusga, kundi tungkol sa paanyaya. Hinahamon tayo ni Jesus na huwag maging tagapagpubli, kundi maging tagapagpalago. Sa mundong puno ng pagsubok at pagkakanya-kanya, tayo ang inatasang maging daan ng pag-asa, pag-ibig at katarungan. Sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, naway maging tulad tayo ng mga masisikap na lingkod, tapat, mapagkatiwalaan at handang magbigay ng sarili para sa kaharian ng Diyos. Dahil darating ang Panginoon at ang nais niyang makita ay hindi ang dami ng ating nagawa, kundi ang katapatan ng ating puso na naglingkod sa Kanya.